Alleluia, Alleluia, Alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis ang lupa roon. Sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig-100, may tig-60, at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, at kahit maulan, magandang umaga pa rin sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin yung isa sa mga talinhaga na pamilyar na sa ating lahat. Ang talinhaga ng maghahasik. At alam nating lahat ng iba't ibang klase ng lupa ay yung iba't ibang uri ng pagtanggap sa salita ng Diyos, at ang mga binhi ay ang salita ng Diyos. Pero ang mga talinhagang ito, sinabi ko mga talinhaga dahil isa lamang to sa mga talinhaga na ginagamit ng ating Panginoon. At ang mga talinhagang ito ay patungkol sa paghahari ng Diyos. Paghahalin tulad sa paghahari ng Diyos. At ang paghahari ng Diyos ay both nandito na at wala pa. Dahil ang paghahari ng Diyos, ang ganap na paghahari ng Diyos, ay mararanasan lamang natin sa kalangitan. Ngunit nararanasan na din natin ito dito sa buhay natin sa lupa. At ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang lugar, hindi lamang kondisyon ng ating buhay, kundi ang Diyos na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Hesukristo. At matututuhan natin sa ating talinhaga ngayon, na kung i-apply natin to sa totoong buhay, kung tatanungin mo ang isang totoong magsasaka, hindi naman talaga siya basta-basta magtatapon ng mga buto dahil mahal ang buto. Pero kung titignan nating mabuti, bakit ba basta na lang tinatapon doon sa talinhaga ng ating Panginoon ang mga binhi? Dahil at the end of the day, mas marami pa rin naman talaga yung magiging bunga
kesa sa nasayang na mga binhi. Mas marami yung mga aanihin na panibagong binhi kaysa sa mga nasayang na binhi. At ganito ang plano ng Diyos. Ganito ang paghahari ng Diyos. Kahit na maraming nasasayang na salita ng Diyos, kung hindi ito tinatanggap ng maayos, mas marami pa rin naman na nagbubunga. Mas marami pa rin naman na hindi nasasayang. Na ibig sabihin, sa huli, ang plano ng Diyos na palaganapin ang kanyang paghahari ay matutupad at matutupad sa ayaw at sa gusto natin. Pero ang panawagan sa atin ay maging matabang lupa. May maging lupa na kayang mamunga ng masagana. Dahil simpleng-simple lang naman, paano ba maging matabang lupa? Simple lang, tanggapin ang salita ng Diyos at ito ay isabuhay. Kaya nga sa bandang huli ng ating ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon, ang may pandinig ay makinig. Dahil magkaiba ang naririnig lang at nakikinig. Kumbaga sa English, magkaiba naman yung listening and hearing. At ang sinasabi sa atin, ang panawagan sa atin ay makinig. Na ibig sabihin, pag naririnig lang kasi natin, pasok sa tenga, wala na agad. O di kaya naman, pasok sa kabila, labas sa kabila. Yun ang naririnig. Yun ang pagdinig lang. Pero pag sinabi nating pakikinig, pumapasok sa ating dalawang tenga at naisa sa puso. At pag nasa isa puso ang salita ng Diyos, ito ay lalago at mamumunga. At yun yung sinasabi sa atin, kapag tayo ay nakinig, naisa puso natin ang salita ng Diyos, ito ay mamumunga at ang bunga nito ay makikita sa ating pamumuhay. Ganon ang ibig sabihin ng pagiging matabang lupa. Pero hindi din natin pwedeng sabihin na natural sa atin na hindi talaga matabang lupa. Hindi natin pwedeng sabihin na natural sa atin na hindi talaga natin kayang makinig. Meaning, hindi natin pwedeng i-claim na tayo ay may mga limitasyon at tayo ay likas na masamang tao. Hindi. Dahil kung ano man yung limitasyon natin, kung ano man yung pagkukulang natin, pinupunuan ito ng Diyos. Yun yung kwento ng ating unang pagbasa na sinasabi doon sa propeta o sinasabi ng propeta, hindi ko kayang maging propeta, hindi ko kayang magpahayag ng salita ng Diyos dahil ako ay bata pa. Pero anong sabi sa kanya ng Diyos? Huwag mong sabihing bata ka pa. Ito ang aking salita na nilalagay sa iyong bibig. So meaning, sa ating buhay, sa pakikinig natin at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, wala tayong excuse. Hindi natin pwedeng sabihin na limitado tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na masyado tayong bata, masyado tayong matanda, o kung ano-ano pa. Dahil kung ano man ang kakulangan natin, ito ay laging pinupunuan ng Diyos. At sa kanyang pagpupuno sa atin, tayo ay nagiging equipped, tayo ay nagiging handa para maging katulong niya sa paghasik ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, talagang matupad ang plano ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang paghahasik, sa ating pagtanggap ng salita ng Diyos at sa ating pagtulong din sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Talagang matutupad yung plano ng Diyos na magkaroon ng paghahari ng Diyos, hindi lamang sa langit, kundi pati dito sa lupa, sa ating buhay. Amen.